Ito ay isang espesyal na palugit para sa mga estudyante na kumuha ng anumang klase na makakatulong sa kanila na magpasya ng 3 asignatura na kanilang magiging major. Agad na pinapayuhan ang mga estudyante na magpahinga upang hindi sila malate sa kanilang unang araw ng klase. Ang kwarto ni Leo ay nakatalaga sa tabi mismo ni Thomas, na sabik para sa kanyang unang klase bukas. Nagpalitan sila ng magandang gabi at bumagsak si Leo sa kanyang kama. Abala ang kanyang isip sa pag-iisip kung ano ang dapat niyang makamit sa akademya. Kinuha niya ang kanyang lugar sa pinakamahusay na institusyon, at desperadong umaasa na mahanap ang kanyang matagal nang nawawalang tala ng bayani. Kinabukasan sa kantina, gusto ni Thomas na makisalo sa upuan sa ating batang hindi naman talaga nagmamalasakit at inaprubahan ang kahilingan. Si Leo ay tumanggap ng isang inis na bisita, isang tao na hindi niya kilala. Ang lalaking ito ay si Duran mula sa gitnang rehiyon at narito siya upang kumpirmahin kung may halaga ang hamon na sinabi niya sa anunsyo. Naiintindihan ni Leo na ang kanyang talumpati ay lubos na mapang-akit. Pagkatapos ng lahat, inanyayahan nito ang isang estranghero na hamanin siya sa isang agresibong paraan. Akala ni Duran na siya ang pinakamagaling sa gitnang rehiyon, pero si Leo ay wala talagang pakialam at patuloy na umiinom ng kanyang prutas na juice. Galit na galit dahil sa pagmamaliit sa kanya, naglabas si Duran ng isang malakas na sipa, na nagpadapa sa mesa. Gayunpaman, ang hindi pangkaraniwang bilis ni Leo ay tumulong sa kanya na muling ayusin ang mga sangkap at muling buuin ang kanyang perpektong cheeseburger. Ang lalaking ito ay ang tunay na kahulugan ng klase dahil ginawa niyang masarap na pagkain ang okasyong iyon. Pinukaw siya ni Leo, sinasabi na hindi niya kayang baliwalain ang libreng pagkain na masayang itapon lang. Si Duran naman ay nasa mood na patayin ang lalaking ito sa bawat salita niya. Akala niya mas mahina ang freshman representative kaysa sa kanya, na hindi matanggap ng kanyang ego. Sa pag-intervene sa laban, bahagyang inilagay ng kanilang guro ang kanyang mga braso sa paligid ng dalawang estudyante. Magalang niyang binanggit ang kanilang mga ranggo bilang kinatawan at kapitan ng rehiyon. Umaasa ang instructor na handa silang tumanggap ng nararapat na parusa para sa pakikilahok sa isang laban sa unang araw. Makikita mo sa mga mukha nila na humihingi ng tulong. Taktawan na natin at bisitahin ang unang exploratory class ng Night Department. Sa ilang kadahilanan, nag-aalala si Celia kung bakit wala si Leo. Lumabas siya sa wakas, labis na pagod at hingal. Ang kanyang kalagayan ay nakatawag pansin kay Celia, dahil iniisip niyang nakipaglaban siya sa ibang tao. Nagpasya si Leo na huwag magsalita sa ngayon. Malapit nang magsimula ang klase. Ipinakilala ni Ain ang kanyang sarili bilang guro ng mga klase sa gabi para sa unang taon. Napansin ni Thomas na hindi magkasundo na si Duran at Leo, habang pinag-uusapan ng kanilang guro na si Ain ang 3 pangunahing kapangyarihan na nagmumula sa mana. Ang una ay magic energy, ang pangalawa ay soul energy, at sa wakas ay aura. Sa 3, ang aura ang itinuturing na pinakamahirap hawakan. Idinagdag ni Celia na ito ay dahil kailangan ni Aura na mawala ang likido ng mana sa proseso ng pagbabago. Tama ang kanyang sagot dahil ang mahika at enerhiya ng kaluluwa ay karaniwang gumagamit ng mana sa kanyang likas na estado, ngunit ang aura sa kabilang banda, ay sumisipsip ng mana at binabago ito upang umangkop sa katawan. Ipinakita niya kung ano ang hitsura ng aura at nagtataka kung may sino man sa kanila ang marunong gumamit ng pinrosong aura mula sa kanilang mga katawan. Pinagsasama-sama ang kanyang mga iniisip, hindi makabuo si Celia ng makatwirang sagot. Ang kinatawan ng freshman ay nagpasya ng magsalita at ipinaliwanag na ang paggamit ng kapangyarihan ng aura ay nangangailangan ng pagsunog ng mana. Nakarating siya sa tamang conclusion tulad ng itinuro ng guro, na nagbigay daan sa kanya na itanong ang pinakamahalagang aspeto ng proseso ng pagsunog ng mana. Mabilis na sumagot si Leo, sinabing ito ay ang tibay ng katawan. Nang makita ni Ain ang pagkaunawa ng batang lalaki sa aura, tinanong niya kung nag-aral na ba siya ng konsepto dati. Lumabas na hindi pa siya nag-aaral nito, na isa na namang kahangahangang tagumpay. Isang tao na hindi pa nga nag-aral ng aura ay somehow naintindihan ang tunay na diwa nito. Nagpasya si Ain na tapusin na ang teoretikal na paliwanag, iniisip niyang panahon na para mag-ehersisyo sila ng kaunti. Gamit ang kanyang aura, lumikha siya ng isang platapormang parang alon na tinatawag na aura step. Ito ay pangunahing nakasalalay sa pagtuon ng kapangyarihan ng aura sa kanilang mga binti.
Bumaba si Ain sa lupa at masiglang binanggit na halos walang katapusan ang mga aplikasyon ng aura. Ang ilan sa mga ibang estudyante ay nag-eeksperimento at nakikipaglabanan sa isa't isa, habang tinutukso ni Celia ang ating binata. Handa na siyang turuan siya kung paano gumagana ang aura step, basta't tawagin siya nitong ate. Hindi nararamdaman ni Leo ang matinding pangangailangan ng kanyang tulong, dahil ayos lang sa kanya na malaman ang mga prinsipyo ng aura. Napansin si Duran sa gilid, naisip ng guro na magandang pagkakataon ito upang talakayin ang gulo sa kantina. Ang ilang mga estudyante tulad ni Chelsea ay hindi alam kung ano ang nangyari, at lalo pang pinukaw ni Thomas ang kanyang kuryosidad sa kanyang komento. Parehong tinawag ng guro sina Leo at Duran sa harapan. Una, hinarap ni Ain si Duran at tinanong kung ano ang ikinagalit niya ng husto. Pagkatapos marinig ang pabagsak na sagot ni Duran, nagpasya ang guro na magbigay ng perpektong mungkahi. Gusto niyang makipagtagisan ang kapitan ng Central Region sa kinatawan ng freshman sa isang paligsahan sa pagtakbo. Lahat para matukoy kung sino ang estudyanteng karapat-dapat na mamuno sa klase. Ipinapahayag ni Ain na parehong pinapayagan ang dalawang estudyante na gamitin ang kanilang aura ng walang anumang mga paghihigpit, na tila perpektong bentahe para kay Duran. Narito na ang araw ng kompetisyon. Si Thomas, bilang isang dalubhasang negosyante, ay abala sa pag-host ng isang sistema ng pastahan. Ang unang kalahok ay ang henyo ng bahay ng Moira at ang master ng lightning aura, si Duran. Kaharap niya ang madilim na kabayo na walang espesyal na background. Isang lalaking lumampas pa sa mga kapitan ng mga rehiyon at naging kinatawan ng mga baguhan, si Leo Plav. Inaasahan ng mga estudyante ang magagandang bagay mula sa freshman representative. Pagkatapos ng lahat, labis silang nabigo nang malaman na hindi pa niya kayang gamitin ang simpleng galaw tulad ng aura step. Lahat sila ay naniniwala na hindi nararapat ang kanyang posisyon, at mas bagay ang isang tao tulad ng kapitan ng sentrong rehiyon para sa papel ng isang kinatawan. Nang mapagtanto na ito na ang tamang pagkakataon upang magsimula, inilatag ni Ain ang mga patakaran. Ang unang makatawid sa finish line ang mananalo, at ang kanilang kalaban ay kailangang tanggapin ang resulta ng kinalabasan ng walang palya. Malapit nang magsimula ang karera. Kahit si Celia ay iniisip na mahirap para kay Leo na manalo sa kompetisyong ito. Si Duran ay espesyalista sa bilis, hindi pa banggitin ang kanyang napakabilis na lightning aura. Kahit na sa kabila ng mga hadlang, umaasa si Celia na mapapabulaanan ni Leo ang mga inaasahan ng lahat sa pamamagitan ng paggawa ng imposibleng bagay. Pagkarinig ng sigaw ng propesor na, "Go!" agad na umarangkada ang mga karera. Si Duran Moira ay nagbalot ng lightning aura sa kanyang sarili, tiwala na ang kanyang bilis ay iiwan si Leo sa alikabok. Sa kanyang walang kapantay na porma sa pagtakbo, hindi nagpaapekto ang ating batang bayani sa mahihinang pang-aasar malapit sa starting line. Tulad ng inaasahan ng mga tao, mukhang mabilis na matatapos ng cool na kinatawan ng sentral na rehiyon ang takbuhan. Sa kabilang banda, ang freshman na kinatawan ay nahuhuli. Sinimulan ni Leo na lagyan ng kaunting aura ang kanyang mga paa para mapataas ang antas. Mabilis siyang tinawag ng mga tao na isang bastardo na nagmanipula para makuha ang papel ng kinatawan. Sa gitna ng karamihan, na sabay-sabay na tumututol sa kanya, isang nag-iisang bulaklak ang sumusuporta kay Leo. Ang masigasig na sigaw ng suporta ni Chelsea Lulan ay namutawi. Nakatuon sa pagdurog sa kalaban, patuloy na pinatunayan ni Duran ang katangian ng kanyang pamilya. Talagang napakabilis niya. Nakita ni Carr na tumawid siya sa gitnang punto sa napakaikling oras na tila hindi makatao, kaya nag-aalala siya para sa kanyang kaibigan. Mukhang si Leo ay mapapahamak kung hindi siya magpapaigting. Kaya, tiningnan ng binata ang paligid ng track. Sa labis na pagkabigla ng lahat, hindi siya nagmadali na bumilis kundi bagkos ay bumagal siya. Pagkatapos mawala ang kanyang momentum, nagsimula si Leo na tumakbo palabas ng track at tumama sa mga pader. Bagamat totoo na naniniwala si Celia Zerdinger sa kanya, wala talagang lohikal na paliwanag para sa kanyang mga aksyon. Mukha siyang tanga. Habang ang lahat ng nanunood ay naguguluhan, nalilito, at nawawala, si Leo ay nakatuon sa pagpapataas ng densidad ng aura sa kanyang mga paa. Sa maraming sunod-sunod na hindi pangkaraniwang talon, tuluyan siyang lumihis sa daan patungo sa damuhan at sa wakas ay tumalon pataas sa mga upuan. Tumiko siya at pinanood ng walang pakialam habang pinalawig ni Duran ang kanyang kalamangan sa tuloy-tuloy na bilis.
Umabot sa rurok ang densidad ng aura ni Leo, ang nag-aalab na puwersa sa kanyang mga paa ay nag-crack sa mga upuan na kanyang kinatatayuan. Sa isang makapangyarihang talon, inilunsad niya ang kanyang sarili pabalik sa track na may napakalakas na momentum. Napakalakas ng epekto ng talon na iyon na nag-iwan ito ng maliit na pagsabog sa kanyang likuran, na nagpalipat-lipat kay Duran ng sandali. Mula sa pagsabog na iyon, si Leo ay lumipad na parang pulang meteor na nagliliyab sa natitirang bahagi ng track. Ang pilyong demonyo ay nang-asar pa sa kanyang kalaban habang lumilipad siya sa tabi ni Duran, tinawag ang mayabang na bata na tamad. Ang mabilis na meteor ay agad na umabot sa finish line. Ang kanyang marangal na paglipag ay isang tanawin na dapat pagmasdan. Nanunood si Duran mula sa ilang metro ang layo, naguguluhan. Ang kanyang balabal ng kidlat ay pinalayas. Ito ay isang malinaw at ganap na pagkatalo. Inangat ni Leo ang kanyang ulo at may kumpiyansang ngumiti. Nanalo siya, pero malaki ang pinsala sa mga upuan. Pero sulit naman. Ang mga tao, na nagmamalaki kanina lang, ay naguluhan. Alam nila na anuman ang nakita nila kanina ay hindi biro. Sa pagkakaalam nila, si Duran ang pinakamabilis sa mga estudyanteng nasa unang taon. Isipin mong may makatalo pa sa kanya, napaka-absurd naman noon. Bukod pa rito, natalo siya sa isang bata na hindi pa natutunan ng maayos ang aura. Sa gitna ng lahat ng tao sa karamihan, isa sa mga kaunti na nakakita sa tunay na ginawa ni Leo ay si Celia. Alam niya na hindi niya ginamit ang aura step. Ang ipinakita niya ay isang ganap na phoenix step. Dahil nanalo si Leo, puno ng saya sina Car at Chelsea, puno ng papuri para sa kanilang kaibigan. Tahimik na pinag-isipan ng propesor ang kanyang nakita. Ginamit ni Duran ang kanyang espesyalidad, lightning aura, at pinabilis ang kanyang bilis. Iyon ay inaasahan na, pero ang bilis na ipinakita ng batang iyon ay talagang nakakabighani. Samantala, si Leo Plove ay mas mabagal sa tradisyonal na paraan, ngunit mas mahusay siya sa paghawak ng aura. Pinagsama at pinukas niya ang kanyang apoy na aura sa kanyang mga paa upang magpatakbo. Lumikha siya ng isang nag-iisang, matinding hakbang ng aura sa proseso ng paggawa nito. Ito ay isang walang kapintasan na aplikasyon ng isang simpleng konsepto. Bilang isang tunay na manlalaro, nilapitan ni Leo si Duran at inabot ang kanyang kamay habang sinasabi na maganda ang laban. Inamin pa niya na kung ito ay isang long-distance na karera, iba ang magiging resulta. Bitter pa rin sa kanyang pagkatalo, tumanggi ang batang ito na makipagkamay at tinadyakan pa ang kanyang balikat. Sigurado ang propesor na sa kasalukuyang henerasyon ng mga disipulo na mayroon sila, maaaring muling isilang ang isang napakahusay na bayani. Pagdating ni Leo sa sulok ng kanyang mga kaibigan, agad siyang binuhos ni Chelsea ng mga papuri. Ang galing-galing niya kaya sinabi niyang gusto niyang mag-ensayo kasama siya. Tinanong ni Car si Celia kung bakit sobrang gusto ni Chelsea si Leo at hindi siya, kahit na napakalinaw ng sagot. Dahil tapos na ang klase, inimbitahan ni Car ang lahat sa kafe, at nag-alok pang magpakain sa lahat. Humingi ng tawad si Leo dahil hindi siya makakasama para maglibang. Nang hindi na nagsalita, tahimik siyang umalis mula sa kanyang grupo. Nang tanungin kung saan siya pupunta, simpleng sumagot siya na makikinig siya sa mga klase ng pagsasummon. Naguguluhan, tinanong ng kanyang mga kaibigan kung bakit uupo ang isang estudyante ng night sa isang klase ng summoning. Tulad ng dati, ang dahilan ay para sa layunin ng pananaliksik. Mayroon pang isang bagay na hindi maunawaan ni Leo. Bakit ibinigay sa kanya ng Fairy King ang pangako bilang gantimpala? Sa kanyang pagkakaalam, ang mga gantimpala sa mundo ng mga bayani ay konektado sa kapangyarihan ng may-ari ng mundo. Ang gantimpalang natanggap niya ay tila may kaugnayan sa pagsasummon, ngunit si Professor Albi ay isang purong magician at hindi isang summoner. Sa ganitong loika, dapat ay nakatanggap si Leo ng kakayahang may kaugnayan sa mahika. Bukod pa rito, upang makipag-ugnayan sa isang diwata, kailangan pumunta sa kaharian ng mga diwata. Anuman ang gantimpala na nakuha niya, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa ngayon. Habang naghihintay si Leo sa lugar ng mga klase ng pagsasangguni, may isang pamilyar na boses na nagtanong kung siya rin ay isang estudyante ng pagsasangguni. Nalaman na ito pala ang kapitan ng silangan at nangungunang scorer, si Chen Zia. Hindi tulad ng ibang kapitan na nagmamadali lang, ang babaeng ito ay magalang, masayahin, at mabait. Nagpalitan sila at iginiit niya na tawagin na lang siya na Zia mula ngayon.
Sigurado siyang estudyante si Leo ng Night Division, kaya't ang makita na interesado rin siya sa summoning ay labis na nakakagulat. Iginiit niya na siya ay simpleng interesado lamang sa espiritualismo. Kung ganoon, madalas na silang magkikita sa maraming klase. Nang tanungin kung anong espiritu ang ginawa niyang kontrata, tinawag ni Zia ang isang magandang espiritu ng tubig mula sa wala. Sa kasamaang palad, wala pang isang kontrata na nagawa si Leo. Bilang palaging mabait, iginiit ni Zia na kung sakaling kailanganin niya ng tulong sa pagtawag ng espiritu, huwag mag-atubiling tawagan siya. Hindi mahilig si Leo na tumanggi sa tulong at koneksyon. Pagkatapos, nagkamali siya sa pagtatanong sa isang babae kung ilang taon na siya. Umiti si Zia at sumagot na siya ay 17 taong gulang. Alam din niya na mas bata si Leo sa kanya, na 15 pa lamang. Sa isip ni Leo, iniisip niya kung gaano kabata si Zia. Mukha siyang mas bata pa kaysa kay Chelsea. Napansin ni Zia ang kanyang maikling pagtigil at tinanong siya kung may iniisip siyang bastos, na itinanggi ni Leo. Tama yan, mga boys. Laging mag-deny. Sige na nga, nilapitan lang siya nito para sabihin na labis siyang humanga sa laban niya kay Duran. Nasa gitna siya ng crowd habang nangyayari iyon. Ang tanawin ng kanyang pag-apo sa track ay nakaukit na sa kanyang isipan. Sa determinasyon, hiniling niya sa kanya na tanggapin ang kanyang hamon sa isa sa mga darating na araw. Nakangiti, si Leo ay ngumiti at hindi umatras. Matapos makatagpo ng iba't ibang uri ng mga mapagpanggap na karakter, nakakatuwang makatagpo ng isang normal na tao. At kaya, opisyal nang nagsimula ang exploratory class ng Summoning Division. Mula sa simula, kakaiba ang kanilang lugar. Sa halip na nasa silid-aralan, nasa mga bukirin sila. Ilang kilalang tao ang naruroon. Ang dalawa na ito ay may mga mukha at puting buhok, kaya tiyak na sila ay mga tunay na tauhan at hindi mga extra. Teo sinuri ang paligid at nakita ang napakakaunting bilang ng mga estudyanteng nagtipon-tipon. Inaasahan na ni Zia ang ganoon. Ang pagsasama-sama ay hindi naman talaga popular na pagpipilian pagkatapos ng lahat. Habang nagtataka siya kung bakit ginaganap ang klase sa labas, biglang bumagsak mula sa kalangitan ang sagot. Isang napakalaking katawan na may kaliskis at mga pakpak na sumasaklaw sa araw ang lumipad sa ibabaw ng mga ulo ng mga estudyante. Ang nilalang ay lumapag, ipinakita ang nakakatakot nitong anyo para makita ng lahat. Ito ay isang itim na wyvern. Ang ilan sa mga estudyanteng may mahihinang kalooban ay nawalan ng lakas sa kanilang mga tuhod nang makita nila ang halimaw. Pagkatapos, ngumiti ang babae na nakasakay sa wyvern at sinabi na tila nagustuhan ng kanyang wyvern ang klase na ito. Tumalon siya mula sa kanyang sinasakyan at ipinakilala ang sarili bilang si Yermerin, ang guro ng summoning na magtuturo sa mga baguhang estudyante sa buong taon ng pasukan. Si Yer ay isang grade A na kagandahan na may mahahabang puting buhok, toned na katawan, at demonyong mga tampok. Ang mga estudyanteng puno ng hormones ay gusto na lang maging alagad ng kanilang guro sa puntong ito. Teo ay nag-isip na kung narito si Pervy Duno, tiyak na mababaliw ito sa paningin ng isang babae na may ibang uri ng alindog kaysa kay Luna at Luznos. Siguradong mahihikayat siyang lumikha ng mas pinong sining. Agad na nagpasimula sa negosyo, tinawag ni MS Yer ang kanyang mga baguhang estudyante. Ang katotohanan na sila ay nasa prestihiyosong programang ito ay tiyak na nangangahulugang mayroon silang talento sa larangang ito. Sumagot ng positibo ang mga baguhang estudyante. Gusto ni MS Yer kung gaano sila kakumpiyansa. Kaya, lilipat na sila sa lugar ng pagsasanay kaagad. Tinawag niya si Carlo, ang associate professor ng unang taon sa klase ng summoning, upang ilabas ang mga griffin. Ipinaliwanag ni MS Yer na magkasasakay sila sa mga grupo ng dalawa. Mayroon silang sapat na griffin para sa lahat. Ang problema, ito ang unang pagkakataon ng lahat na humawak ng isang bagay na kasing pihikan ng griffin. Pagkarinig niya ng reklamo, nagalit ang mga mata ni MS Yer habang tinatanong kung gusto ba nilang makinig sa kanyang aralin o hindi. Sumakay siya sa kanyang itim na wyvern at inihayag na ang mga nag-iisip na hindi nila kayang sumakay sa griffin ay dapat na lang umalis at bumalik. Ang kanyang mabalahibong halimaw ay sumasalamin sa kanyang tindi. Umatungal ito at pinalipad ang mga pakpak nito, lumipad habang nagtatatag ng dominyo. Habang lahat ay naguguluhan, isang matangkad na estudyante ang nakatayo ng may pagmamalaki at hindi nababahala. Mabilis na sumingit si Associate Professor Carlo, sinabihan ng mga bata na magmadali at sundan ang propesor.
Nang malampasan nila ang kanilang paunang takot at kawalang katiyakan, natuklasan ng karamihan sa mga estudyante na ang mga Griffin ay mas banayad kaysa sa kanilang inaasahan. Ang ilan sa mga ibong may 4 na paa na ito ay talagang mahirap pakisamahan, bagaman swerte-swerte lang talaga. Tio at Zia ang naging mag-partner para sa aktibidad. Magalang niyang tinanong kung maaari niyang hawakan ang mga panggagalingan, at masaya namang nagbigay si Leo. At kaya't ang mga estudyante ay inangat mula sa lupa dalawa-dalawa. Ang mga mabilis na nakapag-adapt ay nakasabay sa bilis ng propesor, nilaktawan ang dagat sa pamamagitan ng paglipad sa kalangitan. Hindi nila inaasahan na papayagan silang gawin ang isang napakalakas na bagay tulad ng pagsakay sa isang Griffin sa unang araw. Tulad ng inaasahan sa mga dekalibreng programa ng Lumon, halos nawala na ang pag-aalala ng lahat tungkol sa mga Griffin. May ilang estudyante pang nag-aaway kung sino ang dapat humawak ng mga panggatong. Si Zia at Leo ay mabilis na lumilipad sa kalangitan na si Zia ang nagmamaneho. Medyo nag-aalala siya, pero ang Griffin na nakuha nila ay talagang mabait. Pero mas mabuti pa ring mag-ingat. Ang mga Griffin ay mahirap kontrolin para sa mga unang beses na sakay. Dahil lahat ay maayos na umaandar, nagpa siya si Ginang. Kaya na baguhin ang takbo ng mga bagay at kumuha ng isang sipol. Pinagpahinga niya ito ng may lakas, naglabas ng isang tunog na hindi maririnig kundi ng mga Griffin lamang. Pagkarinig ng mga ibong may 4 na paa sa himig, para bang may isang bagay na primitibo ang nagising sa loob nila. Ang kanilang mga pangil ay lumabas ng buo, at lahat ng mga ibon ay nagsimulang kumilos ng hindi maayos. Ang mga estudyanteng mahihina ang loob ay humingi ng tulong sa propesor. Hindi alam na siya ang dahilan kung bakit nagiging ligaw ang mga halimaw. Sinabi ni Miss Ura na ang mga hindi kayang kontrolin ang isang labas ng kontrol na Griffin ay hindi dapat tawaging estudyante ng Lumon Academy. Kahit si Zia, isang medyo may karanasang batang summoner, ay nahihirapan sa kanilang ibon. Habang sinusubukan niyang pigilan ang ibon gamit ang mga panggagahasa, hinawakan ni Leo ang kanyang kamay at baywang upang mapanatili ang kanyang balanse. Binalaan niya siya na ang mga Griffin ay mayayabang na mga hayop. Ang pagsubok na supalan sila gamit ang lakas ay magpapalolo lamang sa kanilang pag-uugali. Maingat siya sa kanyang haplos. Pinino ni Leo ang kanyang mga daliri sa banayad na paraan upang mapanatiling kontrolado ang nagngangalit na kabayo. Mula sa likuran, siya ang kumuha ng kontrol, nagpalit ng gear at pinabilis ang paglipad ng Griffin ng higit pa sa dati. Sobrang bilis at tuloy-tuloy nila na sa huli ay nalampasan nila ang propesor at ang kanyang kasama. Pinuri ni Miss Ura ang kanyang kontrol sa halimaw. Tlamingo siya kay Carlo at kinumpirma kung ang kinatawan ng unang taon ay aplikante para sa Night Major. Ayon sa mga tala, dapat iyon ang kaso. Ang galing niyang sumakay kaya nagtataka siya kung may personal na Griffin siya sa bahay. Gayunpaman, ayon sa mga tala ni Carlo, si Leo ay hindi mula sa isang maharlikang sambahayan na kayang makapaglaan ng isa. Iyan ay nangangahulugang siya ay umaasa lamang sa kanyang talento. Maaga pa sa klase, pero optimiste si Miss Ura na baka nakakita siya ng isang nakatagong hiyas. Pagkatapos ng kaguluhan sa kalangitan, bawat estudyante ay kalaunan nakarating sa isla ng mga tawag, ang lugar ng pagsasanay ng bawat major sa pagsasawalang bisa. Maraming mga bata ang nagsusuka sa dalampasigan pagkatapos ng nakakasukang magulong biyahe. Sa kabilang banda, si Leo ay naglalakad-lakad lamang sa puting buhangin ng dalampasigan sa paghahanap ng angkop na prutas. Nang sa wakas ay nakakita siya ng isa na may tamang laki at hinog na, inisip niyang pitasin ito mula sa puno at nakita ang isang sunog na balahibo. Ang kanyang isipan ay nagsimulang mag-imbento ng mga posibilidad, ngunit itinago niya ito sa sarili sa ngayon. Matapos kunin ang hinog na prutas, pinakain niya ito sa Griffin bilang tanda ng pasasalamat sa pagdala sa kanila sa isla ng ligtas. Nang nakumpleto na ang lahat, tinawag ni Miss Ura ang lahat na magtipon-tipon. Mula ngayon, magkakaroon sila ng praktikal na pagsusulit sa unang araw, wala nang iba. Ang ilan sa mga batang ito ay gusto lang tingnan ang exploratory class period, pero ngayon ay humaharap sila sa isang impromptu na pagsusulit. Ipinaliwanag ni Miss Ura na kung ikukumpara sa ibang dalawang major, mas mahaba ang daan na dapat tahakin ng mga summoner. Dapat alam na iyon ng lahat. Para sa pagsasangguni, ang pagkakaroon lamang ng kontrol sa mana ay hindi sapat. Upang makagawa ng tamang kontrata sa isang angkop na espiritu, kinakailangan ang tamang pagkakaayon sa espiritu.
Upang mahusay na makontrol ang iyong tawag, kinakailangan ang sapat na kakayahan sa pag-aamo. Ang landas ay mahirap at komplikado. Iyan ang dahilan kung bakit ang bilang ng mga summoner na bayani ay mas mababa kumpara sa dalawang tradisyonal na klase. Gayunpaman, kung ikukumpara sa ibang mga bayani, ang mga summoner na umaabot sa titulong ito ay nakakamit ng higit pa kaysa sa nakararami. Ang mga dakilang summoner ay malalim na nakaukit ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan. Iyan ang alindog ng pagiging isang summoner. Bawat estudyante dito ay nagnanais na maging ganong klaseng maalamat na figure sa kanilang sariling karapatan. Si Elisa Hergan, mula sa kilalang pamilya ng mga summoner hero sa Hilaga, ang angka ng Hergan, ay humarap sa hamon at tinanong ang propesor kung anong uri ng pagsusulit ang kanilang haharapin. Ipinaliwanag ni Miss Yurona, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang isla ng mga pagsasama ay puno ng mga halimaw at espiritu. Dahil ang summon ay itinuturing na isang uri ng sandata para sa mga summoner, susubukan ng pagsusulit ang kakayahan ng bawat estudyante sa pag-aamo. Sa isip na iyon, simple lamang ang mga nilalaman ng pagsusulit. Kailangan lang nilang pakalmeyan ang isang summon sa gubat at dalhin ito pabalik sa dalampasigan. Pagkatapos mapalambot at makagawa ng kontrata, malaya na nilang maariing itago ang mga summon. Ang mga estudyante ay sumabog sa pagdiriwang. Hindi araw-araw na nagkakaroon sila ng pagkakataon na pakalmeyan ang kanilang sariling halimaw. Habang ang lahat ay abala sa pagtakbo sa gubat, sabik na makahanap ng kanilang mga bagong alaga, si Leo ay kalmadong naglalakad papasok sa kagubatan. Sa hindi inaasahan, sinundan siya ni Elisa mula sa pasukan. Ang mga balita tungkol sa kanyang tagumpay laban kay Duran ay mabilis na kumalat. Nakita siya sa klase ng summoner, hindi niya mapigil ang bumati. Ang iba pang mga kilalang estudyante sa klase ay napansin ang interaksyong ito. Pinalo ni Leo si Elisa at walang pakialam na iginiit na ginagawa lang niya ang makakaya niya. Ang makita siyang itakwil siya na parabang isang karaniwang tao lamang ay labis na ikinagalit ni Elisa. Pinagmamasdan ang kanyang mga estudyante mula sa malayo, nakikita na ni Monsieur ang mga pangunahing miyembro ng kanyang freshman na klase. Ilang minuto ang lumipas, marami ng estudyante ang nagsimula sa proseso ng pag-aamo ng kanilang napiling mga halimaw. Wala sa kanila ang nakakuha ng atensyon ni Leo, bagaman napansin ng ilang estudyante na medyo lumalalim na ang freshman representative sa gubat. Ang ilan ay nananalangin para sa kanyang pagkatalo, iniisip na mabibigo siyang paamuhin ng isang summon, makakatanggap ng 0, at babalik sa pagiging isang barber ekong Knight Major. Hindi alintana ang lahat ng ingay, sinundan ni Leo ang landas hanggat maaari. Ang kanyang gabay na ilaw ay ang balahibong nakita niya mula sa puno ng kahel kanina. Ilang minuto na ang nakalipas, ang dulo nito ay badly burnt, pero ngayon ay bumalik na ito sa malinis na kondisyon. Nakatagpo siya ng isang kalinisan sa gitna ng gubat, at matapos masiguro na hindi siya maaabala, tinawag niya ang apoy ng Zerdinger sa loob niya at sinunog ang balahibo hanggang maging abo. Naramdaman ang isang nakakabahalang init mula sa likuran, at nakumpirma ang kanyang mga hinala. Sa bayan ni Leo, bumagal na ang buhay ngayon na lumipad na ang bata mula sa pugad. Si Reina ay nagluluto ng pagkain na kasing ganda ng mga pelikula ng Ghibli sa labas. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya para sa kanyang munting anak. Sa teknikal na aspeto, ito ang kanyang unang araw sa paaralan, kaya wala namang dahilan para mag-alala at magalit ng ganon, di ba? Kung makikita lang ni Reina kung ano ang pinapasok ng kanyang anak, malalaman niyang hindi makatuwiran ang mag-alala. Sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili na magiging maayos si Leo. Malakas siyang bata. Samantala, ang batang iyon ay naluluto sa pinakamatinding init na maiisip mo. Siya ay napapalibutan ng apoy mula sa isa sa 3 dakilang tawag, ang maalamat na Phoenix. Sa tinig na nag-uutos ng apoy, naguluhan ang Phoenix nang makita ang isang simpleng bata na gumagamit ng apoy ng Zerdinger. Ang maalamat na halimaw ay lumitaw lamang nang naamoy ang apoy ni Reina, nang marinig ang pangalan ng kanyang ina. Tinanong ni Leo ang Phoenix kung paano niya nakilala ang kanyang ina. Mukhang dumating ang Phoenix sa tamang oras. Ang maalamat na halimaw ay nakakagulat na kilala ang ina ni Leo. Ipinahayag nito na may malaking utang na loob ito kay Reina. Ito si Ferina, isa sa 3 mahiwagang tawag, ang mailap na Phoenix. Maayos siyang nagpakilala, binigyan si Leo ng paggalang na karapat-dapat sa dugo ni Reina.
Bumalik si Leo Plo sa magalang na pagpapakilala sa pamamagitan ng kanya ring pagpapakilala at tinanong si Furina na ipaliwanag ang kanyang relasyon sa kanyang ina. Inamin ng Phoenix na iniligtas ng ina ni Leo ang buhay ng tagapag-anyaya ni Furina, si Ellen Landa. Ang pagkarinig sa pangalan ay nagpagulat sa kanya. Si Ellen Landa ay isang tunay na bayani. Ang insidente ay nangyari habang si Ellen ay naglilinis ng isang dungeon sa Siren. Nawala na niya ang lahat ng kanyang mga kasama at nanganganib na ring mawala ang kanyang sariling buhay noon. Pagkatapos, pumasok si Reyna Zerdinger na tila nag-aapoy upang iligtas siya. Siya ay isang marangal na kabalyero, ngunit sa proseso ng pagliligtas sa bayani, nawala ang kanyang naglalagablab na aura. Kung hindi dahil sa pangyayaring iyon, tiyak na maaabot na ni Reyna ang pinapangarap na upuan ng mga bayani. Ito ang unang pagkakataon ni Leo na marinig ang buong kwento, ngunit palaging sinasabi ng kanyang ina na hindi siya kailanman nagsisi sa ginawa niya noong sinapit na araw na yon. Tumawa si Furina, alam na talagang ganoong klaseng kabalyero si Reyna. Binago ang paksa, tinanong ni Leo kung bakit naroon ang isang maalamat na Phoenix sa Lumon. Sa kasamaang palad, hindi niya maipaliwanag ang dahilan. Nalilito rin si Furina kung bakit may isang maliit na kabalyero sa isla ng mga tawag. Nang ipahayag niya na siya rin ay nag-aaral ng summoning, napilitang tingnan ni Furina ang batang lalaki ng mas malapitan. Pagkatapos makita ang napakayamang aura sa loob niya, halos parang hindi siya bata, umuwing tawa si Furina, itinuturing ang kanilang pagkikita bilang tadhana. Maaari na niyang bayaran ang utang na loob na utang niya sa kanyang ina. Hinimok ni Furina si Leo na iabot ang kanyang kamay at hawakan ang kanyang apoy. Ang apoy ay sumayaw sa paligid ng kanyang palad at sa huli ay naging hugis itlog. Sa loob nito ay ang anak ng isang phoenix. Umaasa si Furina na isang araw, kapag siya ay naging isang mahusay na summoner, gagawa si Leo ng kontrata sa kanyang anak. Nakakalungkot na ang summoner ang nakatakdang tumanggap ng itlog, pero mas gusto ni Furina si Leo. Nang tanungin ng binata kung posible bang mapisa at mapalakas ito ngayon, halos mahulog sa lupa ang Phoenix sa gulat. Bago pa siya makapagpigil sa kanya na subukang simulan ang proseso, isang nagliliyab na liwanag ang lumitaw na sa paligid ng katawan ng batang lalaki. Sinubukan ni Furina na batiin siya na napakamaaga pa para gawin ito. Kung magkamali ang mga bagay, maaari pa siyang mawalan ng buhay. Sa hindi matitinag na konsentrasyon, umabot si Leo sa puntong wala nang balikan. Napilitan si Furina na tanggapin na ang kanyang kagustuhang hamunin ang imposibleng bagay nang hindi man lang kumikilos ay isang katangiang nakuha niya mula sa kanyang ina. Ang tanging magagawa niya ay batiin siya ng swerte. Sa proseso ng pagbuo ng itlog, para bang sila lamang dalawa at ang apoy sa loob nito ang umiiral sa mundo. Inabot ni Leo ang kanyang kamay, nahuhumaling sa magandang apoy. Pagdapo ng kanyang palad sa maliit na apoy, ito'y lumaki at naging isang di mapipigilang ligaya. Natarante si Leo at hinayla ang kanyang kamay. Ang init ay nagsisimula ng gawing imposibleng huminga. Ito ang antas ng apoy ng Phoenix. Ang pagsubok na ito ay dapat na isang paraan para maranasan niya kung ano ang dinaranas ng mythical na halimaw. Bilang resulta ng pagsunog ng kanilang mga katawan upang maglabas ng makapangyarihang apoy, ang isang phoenix ay kailangang tiisin ang hindi matitiis na sakit araw-araw. Namumuhay sila na may nagliliyab na laman sa loob ng walang hanggan habang patuloy na nagre-regenerate sa isang halimaw na bilis. Kahit na kaunti lamang, naiintindihan na ni Leo ang kanilang sakit ngayon. Kaya't tumigil siya sa paglaban sa sakit at tinanggap ang apoy. Nilamon siya ng buo habang sumama siya sa phoenix sa kanyang sakit. Umabot na sa sukdulan ang apoy, nagwawala sa paligid ng kanyang katawan. Bigla na lang pumutok at nagkalasug-lasog ang itlog sa kanyang kamay. Binuksan ni Leo ang kanyang mga mata, may bagong karunungan at pagtanggap sa pagdurusa na nakaukit sa kanyang kaluluwa. Ang apoy na umusok sa kanyang laman ay dahan-daang nagtipon sa paligid ng itlog, pinabilis ang proseso ng pagbuo ng sisiw ng labis. Curious na tinanong ni Furina kung nagtagumpay siya, at tiwala niyang sinagot na nagtagumpay nga siya. Umiti siya at tinawag siyang tunay na henyo dahil sa ginawa niyang napakabaliw na hakbang. Kung sinasabi ng isang phoenix na ikaw ang magiging pinakamagaling na summoner sa buong mundo, mas mabuting maniwala ka sa sinasabi niya. Bago pa man tuluyang mapisa ang itlog, binabati na ni Furina ang binata sa kanyang matagumpay na kontrata. Ang mga balat ng itlog ay naging abo,
at ang natira ay isang napaka-cute na maliit na sisiw na pinangalanang Fiora. Sobrang nasasabik si Furina na nag-transform siya sa kanyang anyong tao habang ipinagkakatiwala niya ang kanyang anak kay Leo. Sa lahat ng aspeto, mukhang isang ordinaryong pulang sisiw lang si Fiora. Sobrang cute niya, though. Pagdating ng tanghali, karamihan sa mga estudyante ay bumalik na sa dalampasigan. Halos lahat sa kanila ay nagdala ng mga hindi nakakasakit na paanyaya na madaling matagpuan sa paligid ng kagubatan. Tumiko si Ginang sa kanyang katulong, si Carlo, at tinanong kung gaano na lang ang natitirang oras ng mga estudyante. Well, ang mga hindi pa bumabalik ay may natitirang 5 minuto na lamang para gawin ito. At gaya ng inaasahan niya, ang natira lamang ay ang 4 na namumukod tangi na kanyang pinili. Mula sa kalaliman ng gubat, maririnig ang isang ugong. Isang napakalaking oso ang tumakbo palabas, binabayo ang mga puno at lahat ng nasa daraanan nito. Sa likod ng malambing na mandaragit ay walang iba kundi ang magulo si Chen Zia. Nagawa niyang pakalmayan ang isang aqua bear cub bilang isang potensyal na kabalyero. Iyan ay isang kahangahangang tagumpay. Ang kanyang pagdating ay agad na nahadlangan ng aninong itinapon sa kanyang tamed na halimaw. Ang tahimik na lalaki ay nakakuha ng isang shadow crow bilang kanyang summon, at ngayon ay nag-aura farming sa pamamagitan ng pagsakay sa isa sa mga pangil nito papunta sa dalampasigan. Kahit ang mga sikat na pamilya ng mga summoner ay mahihirapan sa pag-aamo ng isang shadow crow. Isa lang ang kanyang naamo ngunit wala pa siyang nagagawang kontrata. Sakto siya sa mga inaasahan ni Monsieur, gayunpaman. Gumawa siya ng higit pa sa sapat. 1 minuto ang lumipas, nagsimula ng magpanik ang mga estudyante nang makita ang isang perpektong puting ahas na gumagapang papunta sa dalampasigan na may sakay na Elisa sa ibabaw. Mataas ang noo na sinabi ni Elisa na siya na ang nagkontrata sa Gorgon na ahas na ito dahil wala pa silang ganoon sa kanilang pamilya. Nag-iipon lang siya para sa Pokédex. Sa wakas, tinawag na ni Carlo ang oras, na senyales ng pagtatapos ng pagsusulit. Sa kabutihang palad, ang huling estudyante ay umabot sa dalampasigan sa huling segundo. Kung ikukumpara sa mga nakaraang engranding pagdating ng 3, si Leo ay tahimik na naglakad papunta sa dalampasigan na may maliit na sisiw na nakadapo sa kanyang ulo. Kung ang kanyang mga kaklase ay nagdudulot ng takot at paghanga, ang kanyang imahe ay simpleng naglalabas ng kaakit-akit na anyo. Ang mga bobo at mediocre niyang kaklase ay napapahadjijek sa kanyang itsura. Akala nila na napaluhod niya ang isang manok matapos nilang makita ang kanyang kakulangan sa pagtawag. Habang lahat ay nagtatawanan, si Monsieur ay nakaramdam ng lamig na dumaan sa kanyang gulugod. Hindi niya mapigil ang magmura. Itong putang inang ito ay nagdala pa ng Phoenix para sa unang pagsusulit. Pagdating ng takip silim, opisyal nang natapos ang klase sa pagsasama ng mga baguhan, at inescort ang mga estudyante pabalik sa akademya. Habang tapos na ang araw ng lahat, may ilang bagay pang kailangang talakayin ni Leo. Inayos niya ang kanyang kurbata at kumatok sa pinto ng opisina. Isang matamis na tinig ang humikbi sa kanya na pumasok. Nang binuksan niya ang pinto, sinalubong siya ng tanawin ni Professor Yer sa kanyang casual na kasuotan. Ang liwanag ng paglubog ng araw ay nagbibigay diin sa kanyang mga tampok. Agad niyang inilagay ang kanyang ginagawa at inimbitahan ang binata na umupo. Inamin ni Miss Yer na ngayon lang siya nakakita ng baby phoenix. Sa katunayan, hindi niya alam na mayroong isang mahiwagang summon sa isla ng summoner. Ang isang baguhang nagbuo ng kontrata sa isang phoenix ay hindi biro. Iyan ay isang hindi pa nagaganap na tagumpay sa kabuuan ng kasaysayan ng akademya. Lumapit si Miss Yer sa binata, nahuli siya sa buhok. At sa isang mapanlikhang tingin, sinabi niya sa kanya na alam niya kung ano talaga siya. Nang inag na nilunok ni Leo. Baka masyado siyang nagpakitang gilas at hindi sinasadyang naipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit nawala ang kanyang mga alalahanin nang yakapin siya ng mahigpit ni Miss Yer at tinawag siyang isang hindi pa nakitang pambihirang henyo sa pagtawag. Habang gusto niyang purihin at kilalanin ang kanyang nagawa, iniisip ng propesor na dapat nilang itago muna ang kanyang kontrata sa Phoenix. Kung ang ganitong malaking balita ay mabubunyag, magiging magulo ang lahat ng napakabilis. Sa ngayon, gusto niyang siguraduhin na piliin niya ang summoning bilang kanyang pangunahing major sa mismong araw na matapos ang mga exploratory classes. Sa kanyang mga mata, ang batang ito ay may likas na talento upang maging isang summoning hero na maaalala sa mahabang panahon.
Sa pamamagitan ng paraan, alam ko kung ano ang iniisip niyo, mga guys, pero mahirap ang realidad at wala kayong pagkakataong maging kanyang summon. Kinabukasan, nagising ang Lumin Academy at ang mga residente nito sa isang magandang umaga. Naglakad si Chloe sa mga pasilyo, antok at napapapikit dahil hindi siya nakatulog ng maayos. Nahuli ni Car si Chloe na nahihikbi at tinukso siya na mapupunit ang kanyang bibig kung magpapatuloy pa siya. Pagod at mukhang pagod si Chloe dahil nagigising siya ng hating gabi para magbasa ng mga aklat tungkol sa mahika. Nang makita ang batang babae na nakabangga niya ilang araw na ang nakalipas, inilabas ni Leo ang ID ni Chloe Mueller mula sa kanyang bulsa at ibinalik ito sa may-ari. Pinasalamatan niya ang freshman representative sa pagligtas sa kanya mula sa abala ng pag-a-apply ng bago. Ang hindi niya maintindihan ay ang katotohanan na si Leo ay makikinig din sa mga klase ng mahika. Pinag-isipan niya na dahil nasa exploratory period pa sila, mas mabuti nang dumalo siya sa maraming lektura hanggat maaari. Si Chloe, sa kabilang banda, ay interesado lamang sa mahika, kaya ang tanging klase na kanyang pinapasukan ay tungkol sa paksa. Tahimik na bumulong si Car sa kanyang kaibigan na ang babaeng ito, si Chloe, ang babaeng yelo, ay naglalayo na maging pinakamataas sa dibisyon ng mahika. Alam mo, wala namang volume control ang bibig ni Car, kaya narinig lahat iyon ni Chloe Mueller. Agad na napansin ni Car ang pagbaba ng temperatura nang tumitig siya sa kanya. Nang malapit na siyang makaalis sa problema at lumipat sa likuran, isang napakalaking halijing yelo ang hamarang sa kanyang daraanan. Ito ay isang perpektong, kristalisadong haligi na halos ikinulong si Car sa loob ng iceberg. Walang ibang mapuntahan, hinayla siya ni Chloe sa harapang upuan para magpakabait at makinig sa klase. Sa susunod na segundo, isa pang pamilyar na mukha ang lumitaw sa lecture hall. Dalawa nga sila, sa katunayan. Hindi nakakagulat, narito rin sina Abad at Chelsea Lulan, ang prestihiyosong pamilya ng mga mangkukulam, para sa klase ng mahika. Biglang bumukas ang pinto at nagbago ang atmosfera ng buong silid. Pagkapasok niya sa pinto, hindi niya kailangang magsikap para makuha ang atensyon ng lahat. Habang naglalakad siya patungo sa podium sa harap ng klase, ang mga babae ay nag-init at nagbulungan tungkol sa kung gaano kagwapo ang kanilang guro sa mahika. Sa kanyang malinis at sleek back na hitsura, isang maayos na kurbata, at isang perpektong porma, ipinakilala ni Lenhorst ang kanyang sarili bilang propesor ng unang taon sa dibisyon ng mahika. Nagdala siya ng makapal na tumpok ng papel. Bago simulan ang exploratory class ngayon, gusto niyang gumawa ng isang matinding bagay. Sa isang galaw ng daliri, ang tumpok ng papel sa kanyang mesa ay lumipad sa buong silid at sa huli ay maayos na naayos sa ibabaw ng bawat mesa ng estudyante. Bilang panimula, lahat ay kukuha ng pagsusulit sa teorya ng mahika mula sa simula pa lang. Siyempre, lahat ay nagulat nang malaman nilang sinusubok sila sa teorya ng mahika bago pa man maganap ang isang lektura. Ipinahayag ni Profesor Lenhorst na ang mga estudyanteng hindi makakatugon sa ilang pamantayan ay mapapalayas sa kanyang klase. Dahil lahat sila ay mga estudyante ng Lumin ngayon, ito na dapat ang pamantayan. Pagkatapos ng pagsusulit, ibibigay nila ang papel sa kanyang katulong, si Anna. Kabaligtaran ng tindi ni Profesor Horst, si Assistant Professor Anna ay parang isang bola ng sikat ng araw. Ang pinakanapahamak sa unang araw na pagsusulit na ito ay walang iba kundi si Leo. Isang tingin lang sa unang tanong, at agad na alam ni Bro na wala na siya. Wala siyang alam pagdating sa mga kasalukuyang uso sa mahika. Ang lalong komplikadong mga formula sa kanyang papel ay talagang hindi maunawaan ng kanyang mga mata. Habang tumatakbo ang orasan, sinikap ng bawat estudyante na pigain ang huling patak ng kanilang talino upang masagot ang mga masalimuot na tanong. Habang ang mga butil ng buhangin ay nahuhulog sa ilalim ng orasan ng buhangin, tumataas ang tensyon. Ang kanilang kinabukasan bilang mga bayani ng mahika ay nakasalalay sa pagsusulit na ito. Nang matapos ang oras, pinag-usapan ng mga estudyante kung gaano ka-surprising na madali ang pagsusulit. Pero wala sa mga pinakamagagaling at pinakamatalino ang nakasagot sa huling tanong. Kung ikukumpara sa kanila, si Leo ay stressed. Isa lang ang kanyang nasagot kahit na sinikap niyang mabuti. Habang nanginginig na isinusumit ang kanyang papel, pinagsisihan niya na hindi siya nag-aral ng mabuti tungkol sa makabagong mahika bago dumating dito. Naisip niyang wala ng pag-asa, kaya agad siyang umalis. Hindi niya makayanan na manatili sa silid-aralan dahil sa kahihiyan.
Naisip niya na mas mabuti pang mag-aral ng mahika sa kanyang sariling oras. Sa nakaraang 100 taon, ang mahika ay umunlad ng napakalaki. Ang mahika na dati ay nangangailangan ng perpektong pag-unawa sa mga komplikadong konsepto ay maaari nang magamit sa pamamagitan lamang ng pag-memorize ng nakakabinging mga kondisyon ng aktibasyon. Mabilis na sinuri ni Professor Horse ang mga papel. Bro, wala pang ang kailangan na gamit. Ginagawa niya ito gamit ang kanyang mga daliri. Samantala, napagpasyahan ni Leo na ang pag-unlad ng mahika patungo sa memorisasyon ay nagpapalala sa pangkalahatang antas ng mga salamangkero sa kasalukuyang panahon. Pagkatapos suriin ang mga pagsusulit, medyo ipinakita ng propesor ang kanyang mga kakayahang mahika sa kanyang mga estudyante. Tinawag niya ang isang maliwanag na orb ng liwanag na nagbigay liwanag sa buong bulwagan ng lektura na may mga kakaibang rune at mga konseptong mula sa ibang mundo na lumalangoy-langoy. Ito ang asensya ng mahika na siya mismo ang gumawa. Mula simula hanggang matapos, itinayo niya ang mahiwagang algorithm na ito piraso-piraso. Ang layunin ng kanyang klase ay lumikha ng mga estudyanteng may kakayahang magsaliksik at gumawa ng kanilang sariling tatak ng mahika. Iyon din ang dahilan kung bakit pinagawa niya sila ng pagsusulit sa unang araw ng mga exploratory na klase. Mayroong 49 na tanong na tig-iisang puntos bawat isa, batay sa simpleng pagmamemorya ng mga konseptong lalong humihirap. Ang huling tanong, na may halagang 51 puntos, ay sinusuri ang tunay na diwa ng mahika. Umaasa si Professor Horse na sa hinaharap, ang kanyang mga estudyante ay magiging mga magician na kayang lutasin ang huling tanong na iyon. Chelsea ay huminga ng malalim na paghinga ng ginhawa. Ngayon, makatitiyak na siya na wala nang ibang nakakuha ng tamang sagot sa huling tanong. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula sa pagsagot nito. Tumangala siya at nakita ang bakanteng upuan ni Leo na maayos na nakalatag ang kanyang exam paper, iniisip na sumuko na ito. Nakakalungkot iyon para sa kanya. Masarap sana kung makakasama ko siya sa mga klase ng mahika. Pagkatapos ng masigasig na talumpati ng propesor, lumapit sa kanya ang kanyang katulong at may sinabing may pangangailangan. Tahimik na sinabi ni Ana sa kanya na may isang estudyante na tama ang sagot sa ika-50 tanong, na ikinagulat ng matigas na propesor. Ang matatag at matibay na si Lenhorst ay naglaho. Malugod siyang tumawa sa harap ng klase nang marinig ang napakagandang balita. Tinanong niya ang kanyang klase kung sino sa kanila ang gumawa ng kasaysayan bilang unang estudyante na nakasagot sa ika-50 tanong sa isang subok at nakakuha ng perpektong marka. Si Professor Horse ay namumula at nalulunok sa pag-iisip na mahuhubog niya ang isang henyo ng mahika sa susunod na henerasyon. Pero mabilis siyang pinagsabihan ni Ana at sinabi na hindi nakuha ng estudyante ang perpektong marka. Ayos lang din yun. Hindi niya yun pinansin. Inisip niya na marahil may ilang mga bagay na hindi nakuha ng estudyante dahil sa sobrang pagtagal nito sa huling bahagi. Pagkatapos, nagbigay si Ana ng isang malaking balita sa pamamagitan ng isang bulong. Ang estudyanteng nakakuha ng tamang sagot ay tanging ang huling tanong lamang ang nasagutan at iniwan ang hindi pinansin ang iba pang 49. Hiniling ng propesor ang pangalan ng estudyante at ibinigay ni Ana ang student file ni Leo Plove. Tinawag ni Professor Horse ang pangalan ni Leo ng malakas, inuutusan siyang tumayo. Pero huli na ang lahat. Pati ang mga kaibigan niya ay hindi siya napansin na umalis ng tahimik mula sa silid-aralan matapos niyang kaiyahiyang isumite ang kanyang gawa. Upang maputol ang nakakailang katahimikan sa silid, maingat na itinaas ni Chelsea ang kanyang kamay at ipinaliwanag na umalis si Leo kaagad pagkatapos matapos ang pagsusulit. Ang kanyang score sa pagsusulit ay isang ganap na anomalya. Sa teknikal na paraan, siya ang may pinakamataas na marka sa lahat dahil sinagot lang niya ang huling bahagi at wala nang iba pa. Ang paksa ng kaguluhan sa klase ng mahika ay nasa kantina na, nakikipag-bonding kay Celia. Ibinahagi niya ang nangyari at tumawa siya sa mukha nito dahil sa pagkasira ng pagsusulit. Nakakuha siya ng cute na baby bird sa summoning class at bumagsak siya sa magic class. Sa opinyon ni Celia, dapat mapagtanto ni Leo na may mali siya sa kanyang buhay paaralan. Iginiit niya na dapat lang siyang mag-focus sa kanyang kasanayan sa espada. Isa siyang knight major pagkatapos ng lahat. Nang tanungin siya kung gusto niyang mag-ehersisyo para sa tibay ng katawan, agad siyang nagpalit ng paksa. Ang kanilang magiliw na pag-uusap ay naputol ng isang nakakatakot na presensya na biglang lumitaw sa likod ni Leo. Si Professor Horse ay nagngangalit.
Akala niya'y pinagtatawanan lang ng batang night major na ito ang kanyang klase. Hinarap niya ito tungkol sa pag-alis pagkatapos ng isang tanong lang. Tinanong niya kung ang mga tanong ay napakadali na hindi na ito kailangang sagutin. Tumayo si Leo at magalang na nilinaw ang hindi pagkakaintindihan. Inamin niya na talagang akala niya ay wala siyang kahit anong tsansa na makapasa sa exam na yon. Para sa kanya, bawat tanong maliban sa huling problema ay sobrang hirap at wala siyang ideya kung saan siya dapat magsimula sa alinman sa mga ito. Mabilis niyang ipinaliwanag na nag-aral siya ng mahika sa sarili niyang paraan sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga lumang aklat ng mahika kaya hindi siya updated sa mga modernong ito. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa isip ng propesor. Kinuha niya ang binata mula sa sahig na parang pusa o kung ano paman. Nang bitawan niya, hindi kailanman naging ganoon kalito si Leo sa buong buhay niya. Samantala, ang mga mata ng propesor ay kumikislap sa saya at mga posibilidad habang hinihimok niya si Leo na sumunod sa kanya sandali. Wala pang pagkakataon si Leo na tumanggi o magtanong kung saan sila pupunta. Hinayla ni Professor Horse ang kwelyo niya at hinayla siya palabas ng cafeteria na parang batang bagong natuklasan ang paborito niyang laruan. Si Celia ay natigilan sa kanyang upuan. Ito ang unang pagkakataon niyang makita ang propesor ng teoryang mahika ng akademya at nag-iwan siya ng kakaibang impresyon. Kawawang katulong na si Ana, ilang segundo na lang ay makikita na sana niya ang kanyang boss. Kawawang katulong na si Ana, nahuli siya ng ilang segundo sa kanyang boss. Hindi niya na siguro na walang ginawa si Len Horse na kakaiba. Ang kawawang babae ay wala pang pagkakataong makahinga habang sinusubukan niyang habulin ang baliw. Dinala ng propesor si Leo sa kanyang opisina, nagsimula siyang magsulat ng mga problema sa teorya ng mahika sa kanyang pisara at hiniling sa binata na lutasin ang mga ito para sa kanya. Sinasabi niya na kung hindi lang sadyang swerte ang dahilan kung bakit nasagot ng bata ang huling tanong, tiyak na mayroon na siyang sariling itinatag na sistema ng mahika. Nakatayo si Professor Horse sa gilid, hinihintay ang batang lalaki na ipakita sa kanya ang bagong sistema ng mahika sa pamamagitan ng mga solusyon. Ngunit hindi pa lumipas ang 10 segundo at natapos na ni Leo ang pagsusulat ng kanyang panghuling sagot sa pisara. Gulat at medyo natatakot, tinanong niya kung naisip na ni Leo ang lahat ng mga tanong na kanyang ipinakita. Ganoon na nga ang ginawa ni Leo. Ang propesor ay parang nanalo sa loto. Matapos ang lahat ng mga taon ng karaniwang buhay, sa wakas ay nakakita siya ng isang funnel na karapat-dapat itaguyod sa pinakamataas na antas ng mga bayani. Si Profesor Brojo Satoru ay nasa labas, abala sa kanyang sariling mga gawain at naglalakad sa mga pasilyo. Hindi niya alam, ang kanyang tahimik na araw ay malapit ng guluhin ng kanyang labis na masiglang kasamahan. Si Professor Horse ay tumakbo papunta sa kanya na may malawak na inosenteng ngiti at mga mata na puno ng buhay. Hindi siya papayag. Alam niya na anumang ngiti ng kanyang katrabaho ay sisira sa kanyang perpektong tahimik na araw. Kaya, lumingon siya at naglakad pabalik sa direksyong pinanggalingan niya. Hinawakan ni Len Horse ang kanyang mga paa habang paulit-ulit na nagpapasalamat sa kanya na parang sobrang excited na aso. Kinailangan ni Profesor Albi na gumamit ng mahika para mapalayo siya. Ito na ang hindi unang pagkakataon na nakita niyang nagwawala si Len Horse, pero medyo lumalampas na siya sa hangganan ngayon. Walang pakialam si Profesor Horse kahit suspendido siya sa ere. Gusto lang niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa pagtuklas sa henyo na si Leo Clav. Nalilito si Albi. Bakit tatawagan ng mahilig sa mahika na ito ang isang kabalyero sa pagsasanay na henyo sa mahika? Nang marinig ni Professor Horse na binanggit niya ang pagiging kabalyero at si Leo sa parehong pangungusap, nagalit siya. Iginiit niya na ang bata ay dapat maging isang salamangkero sa kahit anong halaga. Hindi siya mananatiling tahimik at papayagang masayang ang ganitong talento habang naglalaro ng mga metal na tungkod. Sa wakas, nahabol ng kanyang katulong at part-time na tagapag-alaga na si Ana ang kanyang amo. Habang nagagalit siya tungkol sa kung paano ang pagpapadala kay Leo sa mga kabalyero ay isang insulto sa larangan ng mahika, ibinagsak siya ni Albi sa lupa. Sa hindi bababasa, labis na pinahahalagahan ng propesor ang pagdakip ni Ana sa kanyang pagbagsak. Pagkatapos magtakbo-takbo sa buong campus, nawala na ang ngiti at saya ng katulong nang iginiit niyang bumalik sila sa klase. Kabanggit lang ng demonyo, dumaan si Leo sa gitna ng kaguluhan at binigyan siya ni Profesor Albi ng nakakaaliw ng ngiti.
Ang binata ay nag-isip na ang mga salamangkero ay hindi talaga nagbago sa paglipas ng panahon. Hanggang ngayon, lahat sila ay mga baliw. Isang linggo pagkatapos ng kaguluhan sa teorya ng mahika, natapos na rin ang mga exploratory class. Si Leo ay nagpapakalma lang sa bubong, nagbabasa ng kanyang libro palayo sa anumang drama at labis na kaguluhan. Tulad ng dati, nag-aaral siya tungkol sa kanyang sariling pamana. Ngayon, si Kyle, ang sinasabing bayani ng simula, ay kilalang kilala bilang isang manloloko. Nakikita kung paano umuusad ang mundo nang wala siya at ang pagbabago ng pananaw ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Habang tahimik siyang nag-iisip tungkol sa paglipas ng panahon sa bubong, ang mga propesor ng unang taon ay nagmamadali sa mga pasilyo ng campus. Walang katok-katok, sumugod sila sa opisina ng punong guro na may dalang mga reklamo. Nasa kamay ni Propesor Ellen ang aplikasyon ni Leo Plav. Nakalista sa mga pangunahing kurso ng mga bata ang pagiging kabalyero, mahika, at pagtawag, lahat ng tatlong pangunahing disiplina ng mga bayani. Matapos makita ang hindi pa nagagamit na potensyal ng mga bata sa bawat larangan, ang mga propesor ay nagkakaroon ng labanan upang makuha siya sa kanilang panig. Bukod pa rito, ang isang estudyanteng kumukuha ng bawat pangunahing disiplina ay walang kapantay sa anumang akademya ng mga bayani sa militar. Akala nila na ang kanilang mga estudyante ay dapat mag-focus sa isang pangunahing kurso lamang. Tumawa lang si Principal Badian sa kanilang mga pagtatalo, sinabing si Leo ay nagpapaalala sa kanya ng bayani mula sa mga mag-agarang kwentong pambata. Ang pagdinig sa punong guro ay nagpahinto sa mga magulong talakayan ng mga propesor. Binanggit ni Principal Badian na ang ikalimang dakilang bayani, na kilala rin bilang bayani ng simula, si Kyle, ang tanging tao na umano'y nakapag-aral ng lahat ng klase sa kasaysayan. Samantala, si Celia at Chelsea ay kasalukuyang hingal na hingal sa pagod habang tumatakbo sa paligid ng track. Nakita ni Carr si Leo na nagpapahinga sa lilim ng isang puno, at tinanong kung bakit ang mga babae ay nag-eehersisyo ng mabigat sa katapusan ng linggo. Hiniling ni Chelsea kay Leo na sanayin siya, at pumayag siya. Hindi naman iyon nagpapaliwanag kung bakit sila paikot-ikot lang. Sagot ni Leo, higit sa lahat, mas mahalaga pa kaysa sa mga armas, ang isang bayani ay dapat magkaroon ng walang katapusang tibay ng katawan. Ang ehersisyong ito sa cardio ang magpapahintulot doon. Pati si Chelsea ay lubos nang naniwala na ang tibay ng katawan ang pinakamahalagang aspeto ng isang battle mage. Sa break, nagtipon-tipon ang mga babae kay Leo habang ibinibigay niya ang mga bote ng tubig para makapag-hydrate. Sa hindi inaasahan, mukhang gusto ni Chelsea na mag-ehersisyo ng kanyang stamina tuwing katapusan ng linggo. Gusto niyang tumakbo kasama si Leo. Pagkarinig ni Celia sa sinabi ng kawawang babae, nilaglag niya ang tubig niya habang sumulpot sa kanyang isipan ang trauma ng pagsasanay kay Leo. Dahil plano na niyang tumakbo, baka mas mabuti pang siya na ang magdirek sa mga babae. Pero nangako si Celia na hindi na siya tatakbo kasama siya muli. Napansin ang kanilang interaksyon, tinanong ni Carr sina Celia at Leo kung ano ang nangyayari sa pagitan nilang dalawa, at kung bakit tila sobrang lapit nila sa isa't isa. Akala pa nga niya na nagde-date sila sa simula. Tinapos ni Celia ang kalituhan sa pamamagitan ng pagsabi na sila ay wala ng iba kundi mga pinsan. Si Leo ay anak ng kanyang tiyahin sa ama. Ang pagbubunyag na si Leo ay may dugo ng serding dumadaloy sa kanyang mga ugat ay lubos na nagulat kina Carr at Chelsea. Sa wakas, tumayo na si Leo at nagsimula ng magunat upang sumali sa mga babae para sa susunod na round ng impyernong cardio. Hindi mahilig mag-aksaya ng oras sa pag-eensayo, umalis si Carr. Plano niyang mag-explore pa ng kaunti sa Lamaria City. Sinubukan ni Celia na sumama sa kanya sa masayang lungsod, pero nahawakan na ni Leo ang kanyang pinsan sa buhok. Ngayon ay araw ng pagsasanay. Hindi maiwasan ni Carr na isipin na bawat maharlika sa kanyang bilog ay walang kahit kaunting dangal. Lumipas ang panahon, at sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay na araw ng pagtalaga sa klase. Naglakad si Leo patungo sa silid-aralan na itinalaga sa kanya, na tinatawag na klase 1 hanggang 5. Sa loob, nakita niya si Carr na nakaupo, tinatawag ang kanyang kaibigan na lumipat sa upuan sa tabi niya. Ang tusong negosyante ang unang dumating dahil alam na niya kung anong klase ang itatalaga sa kanya. Sabihin mo na ang gusto mo tungkol kay Carr. Magaling ang batang iyon sa pagkuha ng impormasyon. May isa pang pamilyar na mukha sa kanilang klase. Nasa upuan si Chelsea.
Mahihirapan kang malaman kung patay o buhay pa siya pagkatapos ng impyernong katatapos na linggong pagsasanay kasama si Leo. Tinanong ni Carr kung anong klaseng impyerno ang dinanas ng mga babae kay Leo, at sumagot siya na pinag-aralan lang nila ang mga batayan. Bigla, isang pares ng mga mababang extras ang sumilip sa klase 5, na kilala rin bilang klase ng pagdurusa, at nagbiro kung gaano karaming mga kawawang junior nila ang mananatili pagkatapos ng unang semestre. Isang tamad na boses ang pumagitna sa kanilang pang-aasar. Ipinahayag niya na ang dalawang nakatatandang nagmamaliit sa freshman ay mas kaawa-awa sa kanyang paningin. Ang pares ng mga extra ay lumingon at agad nilang naramdaman ang pagyelo ng kanilang dugo. Isang lalaking may magulong itim na buhok at magulong balbas ang tumayo sa harap nila. Ang kanyang aura ay nakabibingi at nakabibighani. Siya si Herod Edmund, guro ng homeroom ng klase 1 hanggang 5, nakilala rin sa kanyang palayaw, ang Wailing Wall. Sinabi ng lalaking ito sa mga extra na bumuo ng upuan gamit ang kanilang mga katawan, at ginawa nila ito dahil sa takot. Umupo siya sa kanyang upuang tao at tinawag ang kanyang mga estudyante na walang kwentang dregs. Ang klase 1 hanggang 5 ay ang klase para sa mga nabigo, na nakakuha ng pinakamababang marka sa mga bagong estudyante. Sigurado si Profesor Edmund na may mga bulong-bulungan na ang mga bata tungkol sa kanya. Tinanong niya ang kanyang klase kung may nakakaalam kung bakit pinili niyang maging tagapayo ng cursed na klaseng ito. Maingat na itinaas ni Carr ang kanyang kamay at sumagot na marahil ang Wailing Wall ang tumulong upang mapabuti ang mga grado ng lahat. Alam na ng propesor ang buong pangalan ni Carr Thomas. Ang kanyang sagot ay akma para sa isang taong nasa pinakahuling ranggo sa akademya. Binago ni Profesor Edmund ang tanong at tinanong kung may sino man sa mababang uring klase na ito ang nakakaintindi sa tungkulin ng isang estudyante ng Lumin Academy. Matapang na itinaas ni Chelsea ang kanyang kamay at sumagot na tungkulin nilang hulihin ang mundo ng bayani sa pamamagitan ng mga practice mission. Iyan ang tamang sagot. Ngunit ang tanging nakikita ng propesor ay ang mga mukha ng mga bata na mamamatay ilang minuto pagkatapos pumasok sa mundo ng bayani. Kaya, hindi ba mas mabuti kung pinalayas na lang niya ang mga kaawa-awang insekto na tanging maghahatak pababa sa kanilang mga kasama? Ito mismo ang dahilan kung bakit niya kinuha ang klase 5. Iyan din ang dahilan kung bakit siya kilalang kilala bilang ang Wailing Wall. Habang pinapahiyang niya ang kanyang mga estudyante, si Leo ang tanging hindi natatakot. Tahimik na tinasa ng propesor na malamang ay magiging maayos ang batang ito kung ilalagay siya sa mundo ng isang bayani ngayon. Inutusan niya ang lahat na magpalit ng damit sa pang-ehersisyo at pumunta sa lugar ng pagsasanay pagkatapos. Unang araw ng klase, kaya oras na para sa klase ng Combat Studies. Sinunod ng klase 5 ang kanyang mga utos at mabilis na nagtipon-tipon sa track. Habang ang kanyang mga estudyante ay nalalantad sa matinding sikat ng araw, nag-set up ang propesor ng malaking payong, isang upuang panglon, at pati na rin ang masarap na inumin upang magpahinga sa gilid. Panahon na para ayusin ang mga bulok na pag-iisip na nabuo ng mga batang ito mula nang pumasok sila sa prestihiyosong akademya. Nagtanong siya ng isa pang tanong. Tinatanong niya kung ano ang makakapagligtas sa kanila sa tunay na mundo, kung saan napakamahina ng buhay kapag dumating na ang sagupaan. Si Nella Carven, isang mahiyain na Knight Major na may pambihirang hilang attribute aura, ay mahinahong sumagot na siya ay maliligtas ng kanyang mga kasama sa tabi niya. Mali ang sagot na yon. Ipinahayag ni Profesor Edmund na ang tanging kaligtasan nila ay ang kanilang sariling kakayahan. Tanging kapag pinatalas nila ang kanilang mga kasanayan sa harap ng panganib sa kapa lamang sila makakapagbigay ng tulong sa kanilang mga kasama. Bilang karugtong na tanong, tinanong niya kung may sino man dito ang kumpiyansa sa kanilang kakayahang protektahan ang kanilang mga kasama. Isang masigla, nag-aalab, at mahinahong tinig ang umabot mula sa karamihan, na nagsasabing kumpiyansa siya sa kanyang mga kakayahan. Upang tuklasin ang sagot na iyon, tinanong ng propesor ang dalaga na lumikha ng isang fireball upang makita nila kung siya ay isang angkop na magical knight. Ang batang babae na tinutukoy ay ang masigla at masayahing si Ileana Layden, isang dual-class na magical knight. Matapos ipakita ang kanyang fireball, hindi kumbinsido ang propesor na mayroon siyang kakayahan. Pinagsalitaan pa niya ito tungkol sa laki at lakas nito, sinabing hindi ito sapat kahit para pumatay ng langgam. Dahil sa mga komento ng propesor, nagdagdag pa si Ileana ng mas maraming mana sa kanyang spell,
lumikha ng dalawang fireball habang binabago ang kanyang paligid sa isang pool ng apoy. Hindi lamang niya pinadami ang bilang ng mga bowl ang apoy, kundi pinalaki rin ang laki ng mga ito. Tinawag ni Professor Edmund na kahanga-hanga ang kanyang spell habang umiinom ng kanyang juice box. Tinawag niya ang isang maliit na orb ng hangin at hiniling kay Eliana na subukang tamaan ang maliit na nilalang gamit ang napakagandang fireball. Ang orb ng hangin ay kalaunan naging espiritu ng hangin at mabilis na lumipad sa hangin ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Lumipad ito malapit kay Eliana at nagbiru-biru habang tinatapik ang kanyang ilong. Ang madaling magalit na dalaga ay natural na nagalit. Nagsimula siyang maglabas ng mga bola ng apoy sa kaliwa at kanan, desperadong maabot ang nakakainis na espiritu ng hangin. Matapos masayang ang kanyang mana sa mga atake na hindi man lang tumama, nagtanong ang propesor, ano bang silbi ng pagpaparami at pagpapalaki ng atake kung hindi mo naman matamaan ang kaaway? Ang ehersisyong ito ay upang maramdaman ng kanyang mga estudyante ang bagay na pinakakulang nila, ang kakayahang gamitin ang kanilang mga kasanayan ng epektibo sa praktika. Dapat nilang hasain ang kanilang mga kasanayan at lampasan ang kanilang mga hangganan. Ganyan ang daan ng isang bayani. Ang pader na umiiyak ay ngumiti at inihayag na hindi matutuloy ang klase hanggang sa may makuha sa kanila ang kanyang espiritu ng hangin, si Sylph. Tahimik lang na nakikinig si Leo. Ang mga salita ng propesor ay maaaring mabagsik, ngunit maaari niyang kumpirmahin na lahat ito ay totoo. Siguro dapat niyang subukan ang klase na ito at subukang hulihin ang Sylph. Habang ang buong klase niya ay tumatakbo sa paligid ng track, nakatutok ang mga mata ni Professor Edmund kay Leo Plav. Sa lahat ng mga usapan tungkol sa bata, determinado siyang tuklasin kung puno lang ito ng kalokohan tulad ng kathang-isip na bayani na si Kyle. Sa kasamaang palad, kahit na ang buong klase ay nakikilahok sa pangangaso, ang Sylph ay tila umiikot-ikot lamang sa paligid nila. Mula sa malayo, naglabas si Leo ng kanyang aura, kinokontrol at dinidirekta ito upang mag-focus sa kanyang mga paa. Sa isang matinding takbo, inilunsad niya ang kanyang sarili tulad ng isang pulang canyon, nag-iiwan ng pagkawasak sa kanyang likuran. Ang bilis niya ay umabot sa rurok nito. Ang kanyang focus ay walang kapantay. Baka nga siya na ang kauna-unahang tunay na all-class hero na ipinanganak. Si Car at Chelsea ay hingal na matapos subukang habulin ang napakabilis na espiritu ng hangin. Pagkatapos ay dumating ang aming batang lalaki, ang kanyang mga paa at katawan ay nababalutan ng nagliliyab na aura. Gamit ang pinahusay na konsepto ng aura step, umakyat siya sa kalangitan, ang bulag na bahagi ng mapaghimagsik na Sylph. Sa tulong ng grabidad at momentum mula sa aura step, tumalon siya pababa, na nag-iwan ng kaunti o walang pagkakataon para sa Sylph na umiwas o makaligtas. Ang kanyang unang subok ay nagwakas sa kabiguan sa loob ng 1 milisekundo. Mukhang nabigo siya sa kanyang unang atake, pero ang ngiti sa kanyang mukha ay nagsasabing iba ang nangyari. Dahan-dahan niyang minanipula ang mga guhit ng aura sa kanyang kamay, bumubuo ng sinulid na kumapit sa paa ng Sylph. Ito ay epektibong humawak sa espiritu ng hangin sa lugar upang mahuli. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa mga estudyante ng klase 5 ang nakona sa nakatulalang Sylph. Nahuli ito ng napakabilis na batang si Duran sa halip. Tulad ng inaasahan, talagang kahanga-hanga ang kanyang bilis. Pero nahuli lang niya ang Sylph dahil sa sinulid ng aura ni Leo na pumipigil sa mga galaw nito. Gayunpaman, ang mapagmataas na hitsura ng mukha ng batang iyon ay nakakainis pa ring tingnan. May isa pang taong pumasok sa larangan habang masayang pumapalakpak. Ang lalaking mukhang mayabang na ito ay ang guro ng klase 1 hanggang 1. Sa ngayon, siya ay pangalawa sa klase ng mga mag-aaral na magtatapos. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang ipakita ang talento ng kanyang klase, kahit na nag-alok pang magturo sa klase 5 ng isang bagay o dalawa. Samantala, si Professor Edmund ay hindi man lang tumitingin sa larangan. Komportable siya sa kanyang upuan habang umiinom ng mga kahon ng juice. Pagkatapos ay humiling siya sa kanyang kasamahan na siya na ang humalili sa kanyang klase para sa araw na iyon. Habang si Professor Sejan ay pangalawa sa boto ng graduating class, ang chill na lalaking ito ay palaging nananalo ng unang pwesto tuwing taon. Ang mga estudyante, lalo na si Car, ay sabik na makita ang sagupaan ng 2 haligi ng Lumin Academy. Ang 2 propesor na ito ay nagtrabaho sa akademya ng mahigit 2 dekada. Mga estudyante sina Professors Ain, Yer, at Len ng 2.
Nang marinig ang kanyang chika, tinanong ng kaakit-akit na si Nella Carven si Carr kung paano niya nalalaman ang napakaraming bagay tungkol sa mga gawain ng akademya. Sa kasamaang palad, wala talagang charm ang batang ito at madalas pang takutin ang mga babae. Tumawa nang may kay-abangan si Propesor Sejan. Habang hindi niya alam kung ano ang binabalak ng kanyang kalaban kapag siya ang namahala sa pinakamasamang klase ng mga baguhang estudyante, sabik na malaman ni Sejan ito. Kaya't humiling siya ng kompetisyon sa pagitan ng klase 1 at 5. Tungkol sa kaganapan, pipiliin nila ang makasaysayang laro ng bola ng lumin na tinatawag na bastera. Tumayo si Propesor Edmund mula sa kanyang upuan at tinawag si Sejan na henyo. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang kapatid at idinagdag na ang pagkatuto sa pamamagitan ng praktikal na karanasan ang pinakamahusay. Matapos tanggapin ang hamon, bumagsak siya pabalik sa kanyang komportableng silya at iniwan ang lahat ng opisyal na gawain at supervision kay Sejan. Hindi maunawaan ni Propesor Sejan kung paano siya patuloy na natatalo sa boto ng graduating class sa tamad na lalaking ito habang tinitingnan siya ng kanyang mga estudyante ng may awa. Sa hindi bababa sa isang pagkakataon, muling kinausap ng Wailang Wall ang kanyang klase. Sinabing ang laban na ito ng bastera laban sa klase 1 ay isang pagkakataon para sa kanila na sanayin ang kanilang mga kasanayan. At isang huling bagay, binalaan niya sila na kung matalo sila, lahat sa klase ay mapapalayas. Nang marinig iyon, kahit ang mga estudyante ay nagulat dahil ito ang kanilang unang klase sa kanya. Huwag kalimutan na ang kanilang kalaban ay klase 1. Isang klase na may 3 kapitan sa kanilang panig. Walang pakialam si Herod sa kanilang mga dahilan at sinabihan silang magpursige pa ng mas mabuti sa ganung sitwasyon. Sa tingin din niya, napakaliit ng dapat nilang ipag-alala dahil mayroon silang freshman representative sa kanilang klase. Inutusan niya si Leo na pumili ng 6 na kandidato para sa kompetisyon. Habang pinagmumuni-muni ang hiling ng kanyang guro, sigurado si Leo na sinusubok siya sa ilang kadahilanan. Hindi ito nagmumula sa isang lugar ng pagkasuklam. Sa halip, ang mga bata sa kanyang klase ay nawalan ng sigla pagkatapos lamang ng 1 linggo ng pag-enroll. Sa pagkabasag ng kanilang mga espiritu, iniisip ni Leo na nais ni Herod siyang gamitin bilang paraan upang pamunuan ang mga taunang estudyante ng klase 5, dahil nawala na sila ng pag-asa. Gumamit ng kanyang mahika ang guro ng klase 1 upang likhain ang arena. Habang iniisip ni Leo na tiyak na may paraan sa bustera competition, isang paraan upang matulungan ang kanyang mga kaklase mula sa kanilang nakababahalang sitwasyon. Ang mga matataas na opisyal ng Lumin Academy ay humaharap sa klase 5. Pati si Chelsea ay nanginginig sa takot. Sinusubukan niyang ipaliwanag ang mga patakaran ng laro ng bustera dahil wala talagang alam si Leo tungkol dito. Ang laro ay isang sport na labanan na tumagal sa akademya. Batay sa paglalarawan na iyon, parang hindi ito mas espesyal kaysa sa isang simpleng laro ng bola. Ipinaliwanag ni Thomas na hindi ito kasing simple lang. Sa katotohanan, mas nakakatakot ito kaysa sa isang simpleng laro. Ang prinsesa ng espada na si Celia ay pinapagalitan si Chelsea dahil sa pagkakaputla nito sa pagkatalo. Ang kanyang pang-aasar ay nauwi sa galit na pagsagot ni Chelsea, na tumangging matalo sa pag-aangkin sa kanya. Si Leo, sa kabilang banda, ay kalmado at hinihimok silang mag-relax, dahil hindi naman sila matatalo sa lalong madaling panahon. Si Celia ay galit at gustong ipakita sa kanya ang mga resulta ng kanyang pagsasanay sa lalong madaling panahon. Tungkol kay Chloe, determinado siyang manalo laban sa freshman representative, hindi katulad ng kanilang nakaraang resulta. Sa anumang kaso, sinabi ni Sejan sa mga kalahok na lumapit sa arena. Tumingin si Leo sa kanyang mga kaklase upang tanungin kung sino ang sasali. 2 sa kanila ang humakbang pasulong, sina Chelsea at Eli Anna. Mataas ang pusta dahil ang pagkatalo ay nangangahulugang pagpapaalis, kaya't handa silang gawin ang lahat para manalo. Agad ding sumunod sina Thomas at ang iba pa, nang magbigay ng senyales si Leo sa propesor na handa na ang kanilang klase. Inilabas ni Sejan ang bola at itinapon ito sa hangin. Bawat kalahok mula sa parehong koponan ay nakatutok sa bola. Nagsimula ang laro ng sabay na abutin ni Duran at Leo ang bola, pero si Lightning Boy ay 1 segundo na mas mabilis at nagawang agawin ang bola, nakuha ang inisyatiba. Katatapos lang ng laro, at itong si Leo ay nagpasya na ngayon na ang tamang oras para matutunan ang mga patakaran. Lumabas na ang mga patakaran ay medyo simple lang. Ang kailangan lang niyang gawin ay lagyan ng aura ang bola,
at ipasa ito sa goal nang hindi ginagamit ang katawan. Ang unang koponan na makakaabot ng 11 puntos ang mananalo sa laro. Si Duran ay nagwawala at pinakawalan ang bola sa napakabilis na bilis, dahilan para makaiwas si Leo sa huling segundo. Tungkol kay Thomas, hindi niya man lang nakita ang bola habang dumaan ito sa kanya at pumasok sa net. Ang unang goal ay na-secure ni Duran ng Class 1 at nagdulot na ng mas malaking kawalang pag-asa para sa mga estudyante ng Class 5. Naramdaman ni Tide ang pressure at iniisip na lahat sila ay mapapalayas sa ganitong takbo, kaya ngayon gusto ni Leo malaman kung paano makakakuha ng bola. May 3 pangunahing paraan para gawin iyon. Magagawa nila ito kung ang bola ay lumabas sa labas ng hangganan habang ang kalaban ay may turno o kung may makakahuli ng bola. Habang malapit nang ipaliwanag ni Tide ang huling paraan, naputol ang kanilang pag-uusap ng brutal na mavisak si Ilayana sa pamamagitan ng mapanlikhang paghahagis ni Celia. Binibiro ng Sword Princess ang mga ito dahil sa walang ingat na pag-uusap habang dapat sana ay nakatuon sila sa laban. Talagang masama ang sitwasyon para kay Ilayana. Hindi maaaring direktang atakihin o harangin ng mga manlalaro ang mga kalabang manlalaro, kaya ang ikatlong paraan ay gawing hindi makapagpatuloy ang kalahok. Ang tanging paraan para gawin iyon ay sa pamamagitan ng pag-atake sa iba gamit ang bola. Sapat na ang narinig ni Leo at kinuha ang kontrol sa bola, naniniwala na ito na ang tamang oras para makabawi sila. Si Ilayana ay hindi na makapagpatuloy, na nag-iiwan sa Class 5 ng isang kaklase na wala nang makakalaban. Parehong mga propesor ang nagmamasid sa laban. Nagmumuni-muni si Sejen na ang anumang koponan na may kalamangan sa elemento ng apoy ay karaniwang may labis na kalamangan sa laro, at pagdating sa bahay ng Zerdinger, ang kanilang mga apoy ang pinakamakapangyarihan. Hindi niya maunawaan kung bakit nagpasya si Herod na tanggapin ang hamon, alam na ang Sword Princess ay nasa Class 1. Sa tingin niya, walang paraan para makapagpatalo ang klase ni Herod. Bilang tugon, ang masamang propesor ay simpleng bumubulong sa kanya, na parang walang halaga ang kanyang mga salita. Tinutukoy si Sejen, inaalala ni Herod ang isang lumang alaala ng kanyang unang estudyante mula sa bahay ng Zerdinger. Ang babaeng iyon ay kilala bilang Empress ng Bastera, isang ganap na halimaw sa laro. Masaya si Herod na ibahagi na ang kanyang anak ay naglalaro sa laban para sa Class 5, isang kaalaman na yumanig kay Sejen.